Isa sa mga paboritong transportasyon natin mga Pinoy, ang bisikleta. Tipid na sa pamasahe, instant workout pa. Kaya't ang bike repair shop at store na ito, patok nga raw dito sa Paco, Manila. Kung ang hanap mo ay kalidad na bisikleta o alaga mula sa bihasa, sina Ate Marie at Kuya Richard nga raw ang bahala. Sobra kaming nagpapasalamat dahil sa loob ng 8 taon, sobra kaming tinatangkilik ng aming mga customer at minamahal ng mga taga-Paco. Alamin natin ang tagumpay sa kanilang negosyo dito sa Kwentong Kabarangay. Eto na nga, kasama natin si Ate Marie at Kuya Richard Boncay. Magandang umaga. Good morning po sa umaga. Ang ganda ng ngiti nila. Di ba? Kasing kulay, kasing yapong. Kasing ganda ng kanilang umaatikabong negosyo Yes, na 8 taon ganda. pa lamang 8 taon pa lamang Oo, umaarangkada na. Umaarangkada na. Talaga naman. Ang kanilang bike shop. Yes. Diba? Bike. Ayan. Pero ayan. dito ba talaga, taga Maynila ho ba talaga kayo o galing kayo sa probinsya? Siguro si Tatay Richard mo na. Galing probinsya po kami. Saan probinsya? Bicol Saan po? po. Bicol. Tabaco, Albay. Sa Tabaco. Kayo? Pareho kayo taga Bicol. Ayun. Kumusta ang buhay no nung nasa Bicol kayo? Medyo ano naman po sa ano ng mga magulang, siyempre habang lumalaki tayo, yan, natutunan tayo na mag-isip na kung paano tayo masenso. Ayan, nakapagpunta po kami ng Maynila para matulungan ang ating pamilya sa probinsya. At ito pong inyong, ito si Mami naman siguro makakasagot. Ang inyong bike shop business, kailan nyo po ito naisipan? Bakit po pagbabike shop ang naisipan nyo po, ma'am? Noong 2016 po, umalis na po kami sa trabaho namin na namamasukan po kasi kami dati. Tapos, yun, para kung gusto na din po namin na tumayo sa sarili naming mga paa. Kasi po, 2 na ang anak namin. Nagdadala na ng binata. Tapos po, parang nahihirapan na din kami na siyempre po sa mahirap din. Maraming gastusin. Opo, maraming gastusin. Tapos yung mga sweldo nyo pagsamahin. Yung po, sa tulong ng Panginoon po. Ayun, nag-start kaming maghanap ng pwesto at magtinda-tinda. Ng bike parts muna ba? Hindi marami pa po. Bago po ito naging Bike shop. Naging muna to, mga hardware, mga walis-walis. Kaya pala meron dito, may mga walis pa sila. Itong pinagdaanan. Oo. Pero po, abang pong tumatagal. Opo, parang kasi po galing kami sa trabaho na mga bicycle parts. Ayun. Marunong po siyang gumawa. Ako din po, marunong ako sa mga bike shop. Ayun po, pag may binta-binta kami, bumibili po kami pa isa-isa. Galing. Dalawa. Tapos ayun po. Parang friend, inihanda rin sila ng Panginoon kasi ang pinasok nilang trabaho tungkol sa pagbabike. Ngayon, yun ang nagagamit ninyo. Sa umpisa ba, naging mahirap sa inyo yung pag-start ng inyong bike shop? Oo. Mahirap talaga po. Kasi ibang iba kasi negosyo sa pagkain, ito bike. Opo. Mahirap talaga po sa bike kasi sa una pa lang kasi ng namin, hindi pa namin po alam yung mga customer namin, kung saan pupunta. Sinong market po sa Maynila? Nung pangalawang araw, pangatlong araw, hanggat sumatagal po, halos nakikilala na po kami ng matao, kaya minsan umano na po yung mga tao sa amin, pumupunta na po kasi medyo mababa yung price namin po. Yun! Naging nagpaano na, pasalin-salin na. Friend, meron akong kilala doon, mura yung kanilang ganito. Bike parts. Punta na kayo. So nakilala kayo ng mga biking enthusiasts, si mga rider, tama po ba? Opo. Oo. Tulong ng Opo. Yan. Kailan po nyo nasabi na nag-boom talagang negosyo? Bali po nung 2017, 2018, may paisa-isa na kami mga paninda, mga bicycle parts, bike. Tapos po nung nag-pandemic po, nag-pandemic po, may umano po yung pero nag-lockdown muna. Pero po may mga tinda na kami ng mga paano-anong bike. Pero po sa tulong ng Panginoon, nag-pandemic. Yun, parang, di ba po nag-in-demand yung bike? Sa mga rider. Kumbaga sa buong mundo, medyo talagang naging problema yung pandemic. Pero sa kanila,
nakatulong pa yung pandemic. Kasi nagkaroon ng demand. Oo, Oo. nagkaroon ng gaano karaming bike yung nabenta nyo nung panahon ng pandemic, sir? Halos sa isang araw nakakabenta kami ng mga 10. Wow! Malaki yun. Opo. Oo. Magkano po yung presyohan nyo po ng inyong mga bike para masabi na talagang kayo ang isa sa may pinakamura? Ano po yung range ng prices po ninyo? Kasi yung bike namin na pinakang mura, yung talagang price talaga, mga 3,000 lang po. Ang mura, my friend. Oo. Diba? Yung ating mga kababayang na hindi kayang bumili ng motor. Oo. Siyempre, bike ang Bike bibili pa para rin talaga. makapasok or At saka, makarating sa... at the end of the day, bike pa rin talaga. Bisikleta pa rin, ano? Para sa bayan. Opo. Hindi po ba? Ay, kayo po ba, nung nagkakilala po kayo, paano po ba kayo nagkakilala? Saan kayo nagkakilala? Dito na po sa Manila. Yun, yung doon na kuya tayo. ko po, nagtatrabaho sa Manila. Aha. Sabi ko, Noy, ipasok mo naman ako sa trabaho mo kahit tindera lang. Yes. Yung nagtindera pa ako sa Tutuban, tapos yung amo ko sa Tutuban, nagtindang mga tindahan ng bike. Ako po nilagay yun bilang tindera. Tapos Nandun na siya nun. Nandun na si Sir nun. Nandun na rin po siya kasi Nandun na rin po ako. Yung amo namin na unang asawa. Oo. Kaya ako tinatanong, ang tinutumbok ko rito, di ba, kung paano kayo nagkakilala, kasi masasuggest nyo ba, marerecommend nyo ba na ideal o perfecto na ang maging magkasosyo ay magkaasawa? Mag-asawa o magka-mag-anak? Oo, no? Bakit nyo nasabi yun? Kasi po pag magkamag-anak, tsaka O mag-asawa? mag-asawa, talagang parang yan, tutulungan talaga. Parang Kasi may isa kayong naghihilang goal. po, naghihilang pataas. Hindi Yun. po pababa. Very good. Tama. At syempre, my friend, hindi lang pagbibenta ng mga bike ang kaya nila. Kasi pati repair, kaya nyo, ano yung mga ino-offer nyo dito sa inyong shop? Yung in-offer naman namin dito po sa shop nito, sa paggawa kasi medyo magandang gawa namin. Hindi yung pabilisan na gawa. Siyempre, maayos po kasi yun ang ano namin sa mga customer na ayaw namin na pabalik-balik ang customer. Totoo naman kasi my Oo. friend, kung paano kung yung pamasahe. Oo. Siyempre, dagdag din nun sa gastos. Opo. So, gaano katagal bago nyo pinababalik para masabi nyo na, pwede na itong kunin yung bike nyo? Hindi, madali lang naman po. Mga 1 hour Kasi lang po. mabibilis po mekaniko namin at saka. So may mga tao na rin sila kasi, Yes! di ba, mga katuwang nila. Oo, no? Kaya po nung nag-umpisa yung business namin, Hirap din. lang po, parang gusto ko na sa Ayan, ito na, parang gusto nyo sumuko. Ito yung mga challenges. Ano yung mga challenges nung nung nag-umpisa Bakit kayo? hindi ka na kayo magpasok-sumuko? Kasi po, sa umpisa parang ang hirap. Oo naman. Wala namang madali talaga. Opo. Unang maiiyak ka na lang. Kasi maiiyak ka na lang. wala pumapasok pa na Ano yung- income, ano? Kumbaga po, siyempre wala pa kayong mga customer. Wala pang pumapasok Wala na kang income. pumapasok. Oo. Unang-unang income. Tapos, struggle mo pa po yung rent, pang sa araw-araw, pang Yes. paninda, mga Yes. ganun po. Paano nyo napagtugumpayan yung ganong klase ng Mga pag-challenge. challenge po? Ano po, lagi po akong Nanalangin. nananalangin sa Panginoon at nagtitiwala sa Kanya. At yun po. Hindi ka rin bumigay, hindi ka nag-stop, Hindi definitely. po kasi kailangan po wag sumuko. Kasi may pinapaaral po akong anak. Kaya Yun. Yeah, talaga. Ano mga kurso nila? Hindi po, dalawa pang anak ko. Yung isa nakagraduate na ng college, ABM sa PLM. Tapos yung ngayon po, senior high school pa lang. Aba, Pero di eto na. sila na magtutuloy ng negosyo. Nakita mo, mayroon na silang mga napapaaral. Bukod sa pagpapaaral ng maayos sa inyong mga anak, ano pa yung mga naipundar po ninyo dito sa inyong tay? Ano yung naipundar? Naipundar namin po yung bahay at lupa namin sa Santa Ana po. Mga palakpak, oh. Santa Ana po. Yun ang naipundar na. Opo. Yan ang naging magandang yan improvement sa regalo- buhay. Yan po yung regalo sa amin sa aming pamilya. Ay, iyak siya. So ano po mga improvement po? Ano po ba mga improvement po na naidulot nitong inyong negosyo? Sa bike shop niyo, paano niyo po na-improve ito? Napalaki? Nempre po bali po nung talaga nung pandemic, nagkaroon kami ng puhunan at saka, kasi po, parang, Harap. bilis po, dami namin customer, alos di na namin makayanan yung customer. What a blessing. Ito yun, my friend eh. I think kaya rin sila naiiyak, my friend. Kasi siguro pag binabalikan nila ngayon, tapos maayos na yung buhay nila ngayon, yung
mga mahihirap na pinagdaanan nila, hindi nila akalaing makakarating sila sa pinapupuntahan nyo ngayon. At halatang Diba? nagpapasalamat sila, grateful sila. Ano ang mga pinagpapasalamat nyo sa... Salamat po ako sa Lord kasi dati sa taas lang kami nakatira, sama-sama kami ng mga anak ko. Yun pa, nung nag-pandemic, nakabili kami ng house in lot. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo naman kami ng bahay, pero binigay ni Lord house in lot na may titulo na. Tapos nabili kaming Inmax, tapos meron pa akong may tinitirang pang yung tatay ko. Wala kasi matirang tatay ko, ginawa pang sanlang tira sa tundo. Ayun. Ayan, si nanay, ang kanyang kapit sa paniniwala sa Diyos and all. Kayo naman tay, ano yung paniniwala mo na sa tingin nyo nagparating sa inyo sa kung nasaan kayo ngayon? Paniniwala ko rin, siyempre, hindi tayo hangad ng malaki, kundi talagang manalangin tayo sa araw-araw. Yan lang po ang nagpasalamat. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, di ba? Siyempre, medyo talagang... Nagpahirapan. Opo. Ano po yung inyong mga tip? Kasi kayo talaga ang isa sa literal na galing sa walang-wala yung negosyo ninyo. Ano yung inyong pinaka-tip, ikaw muna tayo, doon sa ating mga kababayan, kabarangay, na gustong maging maunlad ang kanilang negosyo mula sa walang-wala? Ang tip ko sa iba, kung may naipon man sila na mga pera, huwag nilang sayangin yung pagkakataon nilang magnegosyo na katulad namin na talagang pinursige namin ang sarili namin na magnegosyo para makaahon sa kahirapan. Ipon lang na ipon, ano? Yes! O yan. Kumbaga, Nanay Maria. yung delayed gratification. Hindi pwedeng kumita, bili ng bili, walang mangyayari. Tama. Nay. O, Nanay Maria. Ako naman po, ayun po, sa tip ko lang po sa ibang Mga mag-asawa. barangay na Oo. namin, kakilala, yun po, yung magtiwala pa rin sa Panginoon at laging manalangin. At talaga pong, yung kapag lagi po tayong mag-ipon, hindi lagi yung kahit marami tayong pera, mag-save pa rin kasi dumating man ang panahon, may Huhugot. mahuhugot tayo sa Emergency. Opo. Panahon ng emergency. Ano po pangarap niyo po sa inyong negosyo pa? Ano po, ako po talaga yung mag-expand pa at more blessing to come sa... Oo. Malay nyo, magkaroon kayo sa... Lumago pa ng lumago at Diba? magkaroon pa ng branch. Ay. Yun. Mm-mm. Nay, kaya anong pangarap pa sa negosyo niyo? Yun po, mag-expand po. Tay, anong pangarap po para sa kanya? Yee! Ano mensahe mo sa kanya, sir? Ano po sa kanya, minsan, siyempre, bilang asawa, siyempre, nagtutulungan kami kung ano ang Sa hirap at ginhawa yan. ang wala sa kanya, siyempre, pupuno ako at sa mga anak ko, siyempre, abang umano sila, hindi naman sila, siyempre mag-aasawa sila, siyempre, Sa huli, sino magkasama? kami pa rin din. Yeah. Ikaw po, anong message po sa iyong asawa? Visit ko sa Dad, mahal kita lagi at sana bigyan pa tayo ng mahabang buhay natin. Ganda. Kita mo yun? Ganun lang, oh. Hi! Sa mga naman, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.